Hello, hello, hello. Kumusta? Adlaw ka na tanan, makigsunan makasampyak. So here we go again. Boy America Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sanay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Duterte fist bump. So anyway, time check, it is now 3:02 in the morning. Ano na po, 8th of January 2025. Wednesday na po dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, as always, ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kasi aanhin natin yung yaman dito sa mundo pag meron tayong mga debilitating illnesses, mga life-threatening diseases. Hindi natin ma-enjoy itong yaman sa mundo. Itong health. Health is wealth. Kumbaga, ito yung yaman natin na something that we cannot put a price tag on. Itong hiram sa atin ng may kapal. Kaya talagaan natin yung ating mga sarili. Lalong-lalo na sa mga OFW. Ganun dyan sa kahit saang panig man sa mundo. Kasi ito lang yung ano natin. Kasi tayo ay lumalaban ng patas, pawis at dugo. Ang puhunan natin para sa ating pamilya, may taguyod natin yung pang-araw-araw na pangangailangan. Lalong-lalo na meron tayong mga anak, yung mga magulang natin. Kailangan nila tayo. So anyway, ano ba pwede natin pag-usapan? So alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Ang lahat ng ito orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte. Kumbaga demolition job ng administrasyong bangag at tambaloslos. So ano ba pwede natin pag-usapan anyway? So marami tayong mga balita. Just mga wrap up lang ito. So si Joel Salcida nag-file ng petition or bill. So PIP bill seeking to grant ABS-CBN a 25-year broadcast franchise. So gusto nilang maibalik itong ABS-CBN. So itong chairperson ng House Committee on Ways and Means at Albay Second District Representative si Joey Salcida. Ang tanong dito, magkano ba Joey Salcida yung diyan? Magkano yung bayad? So noong Tuesday, 7th yata of January, seeking a bill, grant ng ABS-CBN na gusto nilang makabalik ang ABS-CBN, mabigyan ulit ng 25-year broadcast franchise, asserting that the relevant government agencies have cleared that the company from allegations of violating its previous franchise. So, sa tingin nyo, na-cleared up na ba itong ABS-CBN? Kasi gusto ni Joey Salcida na maibalik dyan. Kumbaga, hindi tayo ma-surprise. Kasi itong administrasyon ngayon, itong bagong Pilipinas na kumbaga ay isang bagoong Pilipinas. Kasi mabaho ang administrasyon nila ito eh. Kumbaga, oras ng pagbabalik pagbabalik ng mga magnanakaw, mga drugs and criminalities, graft and corruptions. Kumbaga, oras ng pagbabalik. Pati mga convicted, mga mamamatay tao, lahat-lahat na nagsipalikan na. So, ito yung bagoong Pilipinas. So, House Bill 11252 seeks to grant ABS-CBN franchise to construct, to install, to operate, and to maintain television and broadcast stations in the Philippines. So, alam naman natin noong 2020, si Marcolita pa nga yung isa sa mga nagtuligsa dyan sa mga kakulangan o mga kawalanghiyaan na ginawa ng ABS-CBN, mga violations na ginawa nila. So noong 2020 House Committee on Legislative Franchises voted denied. So na-deny yung ABS-CBN kasi nag-reapply sila, di ba, ng application nila dyan. Unang-una, pason na yung prangkisa nila at marami silang mga violations. So sabi ni Joey Salcida na yung Securities and Exchange Commission at saka yung BIR or Bureau of Internal Revenue during daw noong House deliberation ng ABS-CBN franchise in the previous Congress certified that the franchise grantee, itong ABS-CBN, did not violate ownership restrictions and did not have pending tax liabilities base sa kanya explanatory note. Really? So let's continue. Sabi ni Joey Salcida na kailangan natin ang yung free market ideas, course reporting on events, lalong-lalo na daw yung pananaw patungkol sa ano ang nangyayari sa ating bansa. Bakit ABS-CBN ba? Sa ABS-CBN ba tayo nag-rely ng mga tamang balita? Di ba ang ABS-CBN bias na media yan? Bayaran na mainstream yan?
So anong pinagsasabi mo, Joey Salcida? Lulukuhin mo ba kami mga Pilipino? So dito tayo papunta sa mga violations ng ABS-CBN. Alam natin si Gabby Lopez, siya yung nagmamay-ari diyan ng ABS-CBN, di ba? Siya yung ano din chairman. Noong panahon na tinuligsa siya ni Marcolita, ni Congressman Marcolita, sinabi ni tinanong pa nga siya kung ano ka na ba ngayon, 50-50 na ba, half Filipino, half American. Kasi nalaman nila na American passport lang yung hawak ni Gabby Lopez. It means US citizen siya. Pero staying siya in the Philippines for unlimited of time. Kung baga walang talaga, itong mga mayayaman, gagawin lang nila yung gusto nila. Tapos ang ABS-CBN din operated and illegally sold millions of TV plus black boxes without the approval of the National Telecommunications Commission. At ang ABS-CBN also made telecast on pay-per-view even without the authority of the conditional access system by the NTC. Tapos meron pa sila mga BIR issues, tax issues, violating the exclusive Filipino ownership and management of mass media by the issuance of what we call the Philippine Depositary Receipts. So itong ang mga foreigners, pinahintulutan naman sila under ng batas atin sa Pilipinas na pwedeng magnegosyo sa Pilipinas, pwedeng magmamayari ng isang company, ng isang stock. Pero yan, 60-40. Kumbaga 60 sa 60% doon sa pure Filipino at saka 40% sa foreigner. So it means, what does that mean? It means to say that lahat ng mga board of trustees, mga officials, lahat ng mga mandates, lahat ng magdeklara kung anong gawin ng isang stock, ng isang company, dapat under sa talaga kung anong kagustuhan ng isang Pilipino. Yung purely Filipino. Yun dyan. Yung 40% lang. Pero sa mga yan, sa mga corporations yan at iba pang mga klase na businesses. Pero pagdating dito sa mass media, dito sa dapat purely 100% Filipino. Pag sinabing purely, sabi ni Marcolita, purong-puro. Walang 1% na blood dyan. Kumbaga kung sa kape puro, walang halo yan. 100% under sa batas ng ating bansa. Tapos, pa sila? Ang BIR dati, nag-promise that time that they will look into the allegations of the non-payment of taxes by employing a dubious subsidiary called Big Dipper to operate like a tax shields in order to evade payment. So itong ABS-CBN, meron silang offshore accounts. Hindi naman problema ito, offshore accounts. Kahit pag ako ay isang mayaman, gusto kong meron akong offshore accounts, halimbawa doon sa Grand Cayman, kasi walang tax doon, no tax at all. Pero ang problema dito sa ABS-CBN, nag-operate sila sa Pilipinas, so dapat under sila ng custody ng Pilipinas, ng government. Pero ang ginawa nila, nakadeposito yung malaking pera nila nasa offshore. Ang ginawa nila, kahit sa pang sabihin ng mga defenders nila, mga lawyers nila, na hindi tax evaders talaga yan. Yan yung mismong ginawa nila para hindi ma-tax, kasi pag nandun sila sa mga Cayman Islands kung saan, walang tax at all. At sa ibang lugar naman na may tax pero kunti lang. At saka yan yung nila, makaibid sila sa tax kasi pag doon sa Pilipinas din malalaman ng pag doon i-deposito mo sa mga bangko ng Pilipinas. So malalaman ng yan kasi kung baga i-open up yan sa government pag mga ganyan. Ano bang ibig sabihin nito? Pag doon ka kasi nakadeposito sa Pilipinas, ideklara yan ng bangko sa gobyerno, ganun. So malalaman, ikaw ABS-CBN, ang laki pala ng income mo, kita mo. Pero ba't ganito lang yung binayaran ng tax? So yun yung dahilan na mayroon silang offshores para hindi malalaman yung totoong kita nila. Tapos wala pang tax at all pag nasa Cayman Islands, ganun. At saka pag may pag may mga fraudulent transaction sila, hindi kasi makikita, pwede na ilalagay sa mga Bitcoin, sa mga cryptocurrency. Kasi sa cryptocurrency kasi, mga codes lang yun nang nandun, hindi mo makikita yung kasi yung ledger, yung lista talaga, yung tinatawag na blockchain, ledger sa bangko, pero blockchain yung tawag sa cryptocurrency, hindi malalaman kung sino yan, kasi hindi pa regulated ng gobyerno yan. So isa yan sa dahilan kung bakit yung pag-ibid nila ng tax dyan. At dito naman tayo, papunta tayo sa mga totoong balita ngayon.
sinabi ng market insider, ang Philippine inflation rise is to 2.9%, highest in 4 months. So sabi ng RTT News, yung Philippine Statistical Authority should on Tuesday, the 7th of January, kahapon yata to, yung CPI, Consumer Price Index, tumaas ng climbed to 2.9%. So mas mataas nung Nobyembre, sa Nobyembre din 2.5%. Pero sabi ng central bank, itong central bank, ito yung monetary policy natin, monetary authority. Sila yung Federal Reserve natin. Yan yung Department of Finance, nandiyan si Recto. Siya yung tagapagsalita niyan. Kasi sila yung nag-control ng interest rate, sila yung nakakaalam kung kailan tayo mag-imprinta ng pera. So ngayon, sabi ng central bank, okay lang naman yun, 2.9% kasi yung target nila this year, 2 to 4% daw ang high inflation. Yun yung nila. So, nung si Marcos, nung kapanahonan, di ba, na niya, para patapos na siya sa pandemic, di ba? So, 6 months, after na umupo si Marcos, kasi umupo siya, that was 30th of June 2022. Pag upo niya, maraming mga Pilipino daw yung nangungutang. Pati nga ito yung bansa natin, yung gobyerno natin, utang na utang. So, that was 2023. So, noong 2023 talaga, ang loan portfolio ng bansa natin Pilipinas reaching to 12.88 trillion. That was by November 2023. Tumaas siya, increased 9.4% from the previous year. So, increase of borrowing is due to a number of factors. Yung mga credit cards. Kasi di ba, ng panahon ng pandemic, hindi na itong mga tao, hindi na makakapagtrabaho. So, daming umuutang. So, naka-charge sa credit cards. Tapos, dahil sa high inflation, so, utang ang mga tao. Kasi, mataas yung value ng mga goods, ng mga basic commodities. Nagdoble, nagtriple na. Pero walang mga produkto talagang na pumasok. Kung kaya yung bansa natin nag-imprinta ng pera. So, yun yung nakakontribute ng high inflation kasi imprinta, walang produkto. So, maraming pera na umusad dyan sa sirkulasyon. Tapos pandemic, kasi pandemic yan, closed down, lockdown. Mga daming mga businesses na nag-close down, lockdown yung walang trabaho. Kung kaya everything good? Yeah. Kung kaya talaga justice talaga yung pamimigay ng ayuda that time. So, nung August 2022, nung mga Pilipino, yung mga public school, yan yung panahon na nag-reopen. So, that was August 2022. So, pero ang problema ngayon, even as of now, ayuda tayo ng ayuda. Nagbinta tayo ng mga assets natin sa government, katulad ng mga golds, yun, yung mga reserve natin. Nagbinta tayo ng mga infrastructures. Dami nang na-privatize na, di ba? Katulad ng mga NAIA. Pero wala pa rin nangyayari. So, daming pinaka-note ngayon kasi dahil ayuda ng ayuda for the 2025 this year, ng ilang lang buwan, mag-election na, senatorial election. So, kaya namimigay sila ng ayuda ngayon. Yung mga AKAP, ano-ano pa yan. Kaya dumadami din yung mga Pilipino na gustong utang na utang kasi nakarely sila sa mga ayuda. So, hindi nagtatrabaho, hindi produktibo ang ang mga Pilipino. So, yan yung isa sa mga nag-contribute ulit ng high inflation. Kung kaya tumaas ang inflation noong December na 2.9%. Kahit sa amin, ang buhay namin doon sa bundok, talagang pagsasaka talaga. So, ang daming hindi na nagsasaka sa amin. Kung kaya't na-surprise ako na sinabi ng kapatid ko na ilan na lang yung nag-farming doon. Yung tatay ko, yung mga ko, mga uncle, ibang pinsan. Ang dami din ng mga pinsan at mga relatives or iba pang mga kapitbahay na hindi na nakarely lang sa ayuda. Pero ang totoo doon, yung ayuda, one time lang naka-receive ng ayuda yung kapatid ko. At pinapirma pa sila ng papel na yun yung na-receive nila. Pero yung totoong actual money na binigay sa kanila, kakarampot lang kaysa yung nakasulat sa papel. No choice sila kundi tatanggapin yun kasi hindi naman sila bibigyan. So, makikita mo yung corruption to the core from top to bottom. Malala, no? Gusto talaga nilang hawakan yung pira kasi madaling nakawin yung pira. Nagtatago lang yung pagnanakaw nila sa ngalan ng ayuda. Sabi pa ni Romualdez, justice yung ayuda. Paano justice yan? Temporary release lang yan. Justice yan kung pagbibigyan mo ang Pilipino ng trabaho kasi for long-term purposes yan. Maka-generate ka pa ng future income. So ngayon, itong ayuda,
hindi ito naka-ano sa ekonomiya ng Pilipinas. So ngayon wala ng talagang sumasaka ka dun. At saka isa pa, mataas yung mga pampataba, mga fertilizers. Ang mahal-mahal. 'Di ba ang mga Pilipino, meron tayong mga land bank, mga development bank kasi nagpapautang sila sa mga Pilipino tapos para mag-start mga startups, businesses. So yan yung mga development bank. Tapos ito namang land bank nagpapautang, namimigay ng para sa mga gusto magkakaroon ng lupa, para gustong sakahin o para pang fertilizers ganun. Pero kinuha yan para sa Maharlika Fund, yung tinatawag na sovereign wealth fund. Ilan yung 50 billion ba yun if I'm not mistaken. Sobrang laki. So ngayon, sabi ng Department of Finance, si Recto, sila na sana mabigyan ng talaga daw, malaking budget yung mga bangko ngayon, trillions yung hiningi nila. Hindi ko alam kung magkano talaga, basta trillions yung hiningi nila kasi kinuha yung mga bilyones doon para sa initial offerings ng Maharlika Investment Funds. Pero saan na ngayon ang yung Maharlika Investment Funds? Saan na yung pira nun? Yun yung tanong dyan. Pinunan lahat ng mga agencies dyan, pati nga mga private sectors. So ngayon, isa pa, negative ang bansa natin kasi habang gumagastos itong gobyerno natin, mas mataas pa yung ginagastos nila kisa pumapasok sa ating bansa. Kung kaya nag-negative talaga, isa din sa nakakaano ng high inflation, nakakontribute. Malaki yung ginagastos mo, pero yung income mo napapasok, kakarampot lang. So wala, so domino effects niyan kasi yan, from high inflation to yan magano na yan, recession stage. So domino effects. So nagsitaasan itong mga presyo ng mga basic needs and commodities. So itong mag-close down itong mga businesses. So at magtatanggal din sila mga employees kasi itong tumataas din itong mga liabilities ng mga nagmamay-ari ng mga negosyo. Kung kaya hindi na nila makakaya, so kaya is either magsasara sila, mag-file ng bankruptcy, or sila, magtanggal ng mga tauhan. At yung iba naman mag-issue ng bond. So, isa pa sa problema ngayon natin, itong 300 Afghans na pinasok sa ating bansa, di ba sa panahon ng Biden administration yan, tapos nilagay sa atin para doon daw sa atin makasikaso ng mga papers nila. Ba't ba doon sa atin pa mag-asikaso? Ba't hindi diniretso sa Amerika, dito sa US? At ngayon, na natalo si Biden, si Trump na ngayon ng bagong administrasyon. Paano yan ngayon? Kasi very strict yan si Donald Trump pagdating sa mga immigrants, mga ganun. At pa yan? Mga workers yan ng mga Amerika. Inabandona na nila. Ang iba na iwan nga doon sa Afghanistan. So, anong mangyayari niyan? Allergy si Trump ng ganyan. So, sa tingin ko, hindi yan i-accept ni Trump. So, mamanatili yan sa atin. Ano yan? Anong trabaho may bibigay nyo dyan? Magiging national threat pa yan. Kasi marami siyang kalaban, marami siyang galit sa kanila. Baka pupuntahan niya ng mga terorista at gustong patayin. Mano pa tayo yung mga Pilipino? Makulateral damage pa tayo dyan. Hindi naman sa ibig sabihin na ayaw natin sila kasi noong panahon ng mga Hitler, mga Jewish pinasok sa ating bansa, tinulungan natin. Pero ibang usapan ito ngayon. Saka grabe na yung gera ngayon. So, hindi ba inisip ng palpak talaga ang gobyerno na ito? Hindi nila inisip yung kapakanan ng mga Pilipino. Sa dami-dami ng mga problema natin, mga corruptions, drug criminalities, ganun, ipasok pa natin ang isang problema. So, wala. Tapos, so ngayon, kinarma din tong administrasyon ngayon. Sabi pa ni Marcos, tinawagan niya si Donald Trump. Kilala daw ni Donald Trump, friend daw yung nanay niya. Siyempre, kilala talaga si Imelda kasi Guinness Book Record yung nakawan nyo dyan, kayo na-exile kayo sa Hawaii. Tapos, bulto-bulto yung parang isang company yung mga suotin, mga alahas, mga damit, mga sapatos ng mama mo. Kilala ng buong mundo yung pamilya nyo na magnanakaw. Siyempre. Tapos kaya nga hindi ka inimbitahan ni Trump kasi alam ni Trump na addictus benedictus ka eh. So ngayon, napahiya na kayo, tinanggal nyo sa National Security Council si Tatay Digong, si Inday Sara, si former President Estrada at si Gloria Macapagal-Arroyo. So, kumbaga na-collateral damage sila sa kagaguhan nyo. Dami kayong tapos itong ICC. Wala. Galit na galit si Trump. Pag-upo ni Trump, yan yung una talaga niyang unahin na isanction yung ICC.
So, ang mangyayari diyan, itong mga taga-ICC dati sinanction yung panahon ni Trump dati, na-sanction yan yung mga opisyales. Pero ngayon, even the name ICC itself, yung organization na ICC, i-sanction niya ni Trump. So, mangyayari diyan, yung mga deposito yung kwarta o pira sa ano, sa mga kalyadong bansa at saka dito sa US, ma-freeze diyan. So, mag-ano yan, mag-cut na yan. So, hindi na maumuusad itong ICC. So, malaking sample yan sa inyo na gusto nyo ipa-ICC si Tatay Digong at si Inday Sara pag gusto nyo pang isama dyan. So, ngayon, good news yan sa ating mga Duterte loyalist. Di ba? So, nakarami itong mga administration, kahit ano pa mga kawalang hiyaan na ginagawa nyo, itong lahat ng mga pagsusupil nyo, bumabalintong sa inyo, bumalik sa inyo, nagbumirang sa inyo. So anyway, thank you. Maraming salamat.